Okay, good morning mga kapogi. So another day, another tip text tayo para sa inyo. So for today, i-update ko kayo sa ating BMS. Last time, ang in-upload natin yung over discharge voltage nitong ating BMS. Ngayon naman, yung overcharge protect naman niya, yung ating i-features, no? So as you can see mga kapogi, no, sa ating power supply meron siyang 14.9 volts, pero kung papansin niyo wala na siyang current, wala na rin siyang wattage. Okay? So 00 ampere, 00 watts. Okay? Ngayon mga kapogi, no, napakaganda nito sa ating mga motors kasi hindi, aside dun sa protection ng ating mga like yung sa mga bagong motor ngayon, nasa ECU na yung ating mga regulator, no? Aside sa protection ng regulator natin, mga mga kapogi, meron na mismo yung ating battery na built-in protection, no? So ganun siya kaganda mga kapogi. Hindi talaga, if ever na magloko yung inyong regulator, no, hindi gumana yung overcharge protect niya, etong over voltage nito o overcharge protect nito ang gagana. So double na yung over charge protection nyo mga kapogi. So ganun siya kaganda tong BMS na to mga kapogi, no? So again, sabi ko sa inyo, magkaiba ang cutoff na itong dalawang BMS na to do. Kung papansin nyo, magkamukha siya, no? Okay, so ito 14.9 mga kapogi, no? Okay, binunot ko, then saksak ulit, gagana pa yung mga kapogi, no? Pero automatic pa rin yung magdi-discharge, ay magka-cut off pala, sorry. Ayan, papansinin nyo meron 0.15 ampere, pero nag-cut off mga kapogi, di ba? Nakita nyo? So ganun kaganda yung ating PMS mga kapogi. So dito naman sa isa natin, test din natin mga kapogi. 14 point, ito mga kapogi, huwag kayong matakot na mag-ilang volts yan kasi walang problema yung mga kapogi. Kasi yung BMS na to, ikinakat niya yan. Walang problema sa kanya yung mga kapogi. Kaya nga pag nagloko yung regulator nyo, ayun, mapansin ninyo, ayan o. Diba? O, ayan. Kumana siya, nag-charge siya. O. Pero tingnan nyo. Diba, useless yung, kahit masira pa ang regulator nyo, kahit sabihin nyo pa ano yan, 15 volts pa yan, ayan. Ganun pa rin yung mga kapogi, no? Magkakato pa rin yan. Kaya ganun kaganda tong BMS na to. 15 volts o mga kapogi. Pero tingnan nyo, 16 volts, try natin. 16.2. Tingnan nyo mga kapogi, Tingnan nyo. Wala lang, useless lang. Di ba mga kapogi? So kahit, ang sinasabi ko lang dito mga kapogi, kung bakit ko to binibidyo, ipinapakita ko sa inyo na iba yung lead acid battery na walang protection, no? Yung lead acid, pag sinaksak mo yan, magcha-charge yan. Tuloy-tuloy ang charge niya hanggang sa masira na siya dahil sa overcharge, no? Pero dahil sa ganda na itong BMS natin mga kapogi, hindi mangyayari yun. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, ayan, halimbawa, kahit 16.2 mo ipasok yan mga kapogi, tingnan nyo. Ayan, kakabit natin tingnan nyo, ayun, no? Kumain, di ba? Ayan, kumakain ng ampere. Pero tingnan nyo, few seconds lang, kinatop na niya. Kasi na-detect niya na full charge na yung battery mo. Kaya, meaning, ikakatop na itong BMS, yung papunta sa battery mo. Hindi na siya talaga totally mag-charge. Okay? Kinatop niya yung charging patungo sa inyong baterya. Diba, napakaganda niya mga kapogi. Kahit magloko yung regulator ng mga motor niyo, still protected yung inyong battery. Kasi sabi ko nga sa inyo, unang-una, aside dun sa structure or material na ginamit, no, ang kinaganda pa na itong battery natin, mayroon na siyang BMS. So mga lead acid kasi mga kapogi, walang BMS yun. Parang cell lang yun. Parang ganito lang yun, nakita nyo itong 4 na cell na yan. 1, 2, 3, 4. Parang ganun lang din yun mga kapogi. Yung laman ng lead acid, puro cell lang din yun. Kaya lang, gawa yun sa lead mga kapogi. Etong LiPo4, kaya nga LiPo4 niya tinawag yan, lipopolymer, no? Gawa ang materials nito sa lipo
sa lipopolymer, no? Lithium polymer pala, kaya lipo, no? Lithium polymer, no? Yung isa naman gawa sa lithium ion, yung mga lithium batteries na tinatawag. Ito naman, kaya lipo to, lithium polymer, okay? So, yun mga kapogi, no? Sana may natutunan kayo. Again, yung lead acid, purong cell lang. Walang BMS. Ngayon, lithium polymer na kayong material, naka BMS pa kayo. So, ano pa inaantay nyo? Dito na kayo mga kapogi, di ba? Merong overcharge protect, merong over discharge protect. So, ano pa hinihintay nyo? No, may overload protect pa. Di ba? So meaning, yung battery nyo, mayroon ng electronic protection. Not unlike dun sa mga lead acid, wala siyang electronic protection mga kapogi, no? So, no worry na kayo na malobat ang inyong mga battery using this BMS mga kapogi, no? Ito lamang po yung tanging BMS na nakakapagpaandar. Meron pa isa pala, meron pa ako isang nakitang BMS na kaya makapagpaandar ng low current talaga. Kasi, yung mga cranking amp na tinatawag, no? CCA, no? Cold cranking amp na mga motor starter natin, matataas mga kapogi, no? So, nire-required sa mga motors natin, yung mga electric starter nila ng at least 50 CCA. So, ito naman mga kapogi, no? Upon checking ko, pasok to sa 50 CCA mga kapogi, no? Matagal ko rin naman ang ginagamit tong battery na to. So far, hindi ko pa na-test kasi yung isang taon ko nang nagamit na battery. Kasi actually, isang taon kong nagamit na battery mga kapogi, na benta ko pa, no? So talagang bumibili ako ng mga instrument mga kapogi, no? Ayan, nakita nyo ang dami kong gamit. Bumibili talaga ako ng mga instrument na kakailanganin ko para ma-explain ko sa inyo, maituro ko sa inyo nang mas maiintindihan nyo ng mga kapogi. Wala akong ibang gusto mga kapogi makatulong sa inyo, no? So ayan, bumili tayo ng CCA, actually battery analyzer, no? So, itong battery analyzer na to, makikita natin dito yung CCA ng ating baterya. Okay, so ipa-plug ko lang muna mga kapogi, no? So yan, ipit natin yan. Mamaya nga pala mga kapogi, no? Habaan ko na to kasi ni-upload ko na rin sa YouTube tong aking mga videos eh. Okay. Ako po, yun lang malas para hindi natin makita, no? Yun, okay. So as of now, meron tayong 14.75 volts. Okay, pasok natin battery test. Enter, before. Ayan, lithium battery. May lithium battery na tong analyzer ko mga kapogi, kaya maganda to, no? So nire-recommend ko rin tong model na to, Lancal, no? Sa mga yung mga nagte-test ng mga battery, kasi meron to, maraming features na rin to mga kapogi, no? So hindi lang battery test ang ito, pati yung mga charge ng mga tawag nito alternator, pwede rin to. Yung basta marami pang features sa mga pogi. Gawan ko na lang ng separate videos. Okay, so ang AH natin mga kapogi 6,500, no? Okay, so set natin siya ng enter natin. Click lang yung enter. Tapos 3 AH, no? Lagay natin ng 6 or 7, no? 7 AH, tapos enter lang. Ganun lang kadali ito mga kapogi. Okay, so yan, nagre-reading na siya. Hinahabaan ko na yung videos ko mga kapogi kasi para sa to eh, para sa mga tawag nito, sa pang-upload sa YouTube natin. Okay, so yan, kung papansinin nyo mga kapogi, no, nakalagay replace na siya, no? So bakit replace? Kasi nilagay natin kasi actually ang rated natin na nilagay sa 6 ampere ay dapat 90 CCA mga kapogi, pero ang na-read lang niya 45 CCA. So 45 CCA mga kapogi, kaya pa rin niya makapagpa-start na natin mga motor starter mga kapogi, no? And one thing pa na gusto kong i-additional sa inyo mga kapogi, no? Okay, i-back natin. Etong mga lithium polymer na to mga kapogi, etong hindi ko nilalat ng lithium polymer ha, ay mababa ang CCA niya mga kapogi, no? Actually walang CCA ito mga kapogi eh, no? Okay, niread lang natin, no? Pero actually, ang tawag sa kanila, hindi CCA mga kapogi. Ang tawag sa kanila ay peak
tawag sa kanila? Kalimutan ko pa. Peak current, no? Peak current ang tawag sa kanila. Okay. So make peak current. Parang ang nire-read lang natin sa ngayon ay peak current, no, mga kapogi. Okay, so ilagay naman natin sa CCA. I-read natin yung CCA niya. Okay, ilagay natin sa kahit naman na ilagay nyo dito mga kapogi, lalabas pa rin yung CCA niya. 50 CCA, i-read natin. Okay, tingnan nyo, makikita nyo mga kapogi, rated na nilagay natin 50 CCA. Lumabas sa kanya, healthy 100%, 50 CCA. So, yun mga kapogi, no? Ang cold cranking amps lang ng mga lithium polymer talaga na ito ay 50 CCA. Oy, Kuya Ronnie! Ano na? Hindi mo na... Hindi na. Hindi na lang gagamitin ko. Dito naman ako magdadala. Oo, Kuya Ronnie. Salamat, Kuya Ronnie. Yan, so may dumating. So, yun, mga kapogi, no? Etong battery na to, kung totoo si mababa ang CCA niya. I don't think kung kaya na ito magpa-andar na, kung dodoblehin natin yung battery natin, kung kaya magpa-andar na mga big bike, no? Pero medyo na ano kasi ang alam ko na cranking up ng mga ng mga big bike is around 300 plus CCA. So, yun. Ayun mga kapogi, no, hindi pa ako nagte-testing sa big bike ng mga ganitong battery. Pero pagka once na nakapag-test na ako, i-upload ko para malaman nyo rin, no, kung pwede siya. Okay? So, sa ngayon, actually mga kapogi, sabi ko nga sa inyo, itong battery na to, na-testing ko na. Ito muna ang battery cell ang tinesting ko, no, bago ko to inilabas itong battery nito. Hindi itong mga BMS na to. Chinek ko muna yung mga battery niya kung hanggang gaano siya tatagal, no? So, nakapag-testing na ako ng battery cell na ganyan, ng walang BMS, ginamit ko for a year. And, yun naman, wala naman ako naging problema na isang taon. Sabi ko nga sa inyo, naibenta ko pa yung battery na yon na hanggang ngayon ginagamit nung pinagbentahan ko. Kaya ngayon, na pinupursyo ko tong project na to kasi nakikita ko nga na pwede siyang gamitin as a battery, as a motorcycle battery. Parang sa akin, no, parang ito na yung next generation talaga na battery para sa akin, no. Though ito kailangan pa, no, ng mga manufacturer na mag-produce ng high CCA na mga ganito, yung ang tawag nito, yung peak current niya, no, kailangan mas pataasin pa. Okay, and then meron pa akong tawag nito, isasuggest nyo ng mga battery na pwede pa natin gamitin, no. So mayroon pa ako isang battery na i-observe, no, na mas mataas yung mga cranking up niya, no, o yung CCA na tinatawag. Kasi para sa mga motorcycle talaga mga kapogi, kailangan natin ng high CCA niya. Hindi natin kailangan ng mataas na tawag nito MAH, no, yung mga capacity ng hindi natin kailangan yung taas ng capacity na yan, bagkus kailangan natin yung tinatawag na CCA kasi yun yung amperahe niya, yung CCA na tinatawag, yun yung amperahe na kailangan niya for about a few seconds. I think 10 seconds, yung mga ganun, no. So, sa loob ng 10 seconds, kailangan niya makapag-produce ng ganung kataas na amperahe. Yun yung tinatawag na CCA. Okay? So, kung mababa yung CCA mo, like yung kung gagamitin mo to pang start ng mga engine, no, kung low CCA yung battery mo, hindi siya makakapagpa-start. Kasi yung mga motor starter natin, kumakain ng napakataas na amperahe, mga kapogi, no, sa unang segundo, no? Yung una, pangalawa, pangatlong segundo, kailangan niya talaga ng napakataas na amperahe. So yun yung reason kung bakit yung ibang karamihan ng mga BMS hindi gumagana, no, kasi yung overload nila masyadong mababa yung ampere. Samantalang yung mga motor starter natin, napakataas na amperahe ng mga kapogi. Sa unang start lang naman, no? Sa unang click, no? Sa unang pasok ng kuryente.
So, yun yung kahalagaan ng mga CCA kapogi, no? So, marami dyan, alam ko mga nag-DIY na hindi nila to masyadong familiar pagdating sa CCA, no? O yung cold cranking amp ng isang motor starter. Napakarami dyan, no? So, nakikita lang nila, pinapanood lang nila sa video. So, yun yung reason, no? Kasi before napapaisip talaga ako, bakit hindi pa to pinoproduce ng China as a motor battery, as a motorcycle batteries, no? Yung pala, na-notice nila na yung cranking amp nito ay napakababa, no? So, hindi ko alam kung gaano kabilis bumaba yung cranking amp nito, no? Na tinatawag. But then, sabi ko nga sa inyo, na-observe ko to 1 year na. So, 1 year is good sign na, no? Para, actually, magto 2 years na ngayon yung battery nito, pero gumagana pa rin, no? Magto 2 years na nito, I think mga November or December yung battery, no? Okay, so, sa ngayon, gumagana pa rin. Kaya, talagang itong battery na to, I think maaasahan na rin, no? Siguro yung sa Chinese marami pa silang pag-aaral na ginagawa kaya hindi pa nila nilalabas yan, but I think sooner maglalabas na sila ng mga LiPo na ganito na may high discharge rate capacity, no? Yun. Okay, so papakita ko na ba yung sinasabi kong mga high cranking amp? Okay, sige. So sa ngayon mga kapogi, no, sinacharge ko pa tong battery na to. Yan, kung babasahin nyo, LiPo, lithium polymer din siya, no? Is RC battery mga kapogi, no? Papansinin nyo, rated siya na 60C mga kapogi, no? Ayan, 60C. Sa another video ko, i-explain ko sa inyo yung 60C. Kasi ito mga battery na to mga kapogi, 1C lang to, ha. Imagine niyo yung 60C. So, times nyo yung milliamp nya sa 60, yun yung tawag nito, discharge rate niya, no? Yun yung magiging discharge rate niya. So itatakal ko yung video na yan sa next video ko. Okay, so abang-abang lang kayo mga kapogi, mas maraming tech tips pa kayo matututunan. Stay lang kayo sa ating channel mga kapogi. Okay, so bye bye.